Kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ngunit unawain ninyo ito kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw. Siya'y magbabantay at hindi niya hahayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't kayo rin ay dapat maging handa sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. So, ang pinagmulan po nito ay ang Mateo 24 ay bahagi ng tinatawag na Olivet Discourse. Isang pagtuturo na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad sa bundok ng Olivo. Habang nakatanaw sila sa napakagandang templo ng Jerusalem, nagtanong sila ng tatlong mahalagang tanong. Kailan mawawasak ang templo? Ano ang magiging tanda ng kanyang pagdating? At ano ang pagmamarka sa katapusan ng panahon? Ayon po sa Matthew chapter 24 verse 3. Sa tugon ng nagbabala si Jesus tungkol sa mga digmaan, paggutom, lindol, mga bulaang propeta, pag-uusig at ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa lahat ng bansa. Pagkatapos inilipat niya ang purpose mula sa mga tanda patungo sa paghahanda, gamit ang mga pang-araw-araw na halimbawa, tulad ng magnanakaw sa gabi. Ang Panginoon ay bumabalik sa kanyang sambahayan at ang dalagang naghihintay sa kasintahan lalaki upang bigyan diin ang oras ng kanyang pagbabalik at hindi tiyak. Ang konteksto ay parehong makasaysayan. Tumutukoy na sa pagkawasak ng Jerusalem noong AD 70 at eskatological. Tumuturo sa huling katuparan ng lahat ng bagay. So, ang dalawang focus na ito ay nagpapaalala sa atin na ang kahandaan ay kinakailangan sa kapwa para sa mga pagsubok sa kasalukuyang panahon, para sa kaluwalhatian ng darating na panahon. So yung pagsusuri po natin sa panunahing teksto, sa talata 42, sa verse 42, ang utos na magbantay, na nangangahulugan manatiling gising, maging alerto, at panatilihin ang espiritual na pagbabantay. So, hindi ito positibong paghihintay, kundi isang aktibong palagayan ng kahandaan. Ang dahilan ay ang kawalan ng kaalaman sa araw. Hindi natin mahuhulaan kung kailan babalik si Kristo, kaya mahalaga ang palagi ang kahandaan. So, sa verse 43, ang paghahamping sa magnanakaw sa gabi ay isang karaniwang babala sa kulturang unang siglo, kung saan ang mga tahanan ay madaling mapasok kapag gabi. Kung paano ang isang maingat na may-ari ng bahay ay magbantay upang ingatan ang kanyang ari-arian. Gayon din ang mga pananampalataya ay dapat magbantay sa kanilang puso at pamumuhay. Sa verse 44 naman, ang conclusion na kayo rin ay hindi maging handa. At kayo rin ay dapat maging handa. Ay nag-uugnay sa paghahambing sa pangunahing katotohanan, ang pagbabalik ni Kristo ay darating na hindi inasahan. Kaya't ang ating pamumuhay ay dapat laging nasa kalagayan ng kahandaan. Ang paniralang anak ng tao ay nag-uugnay sa pagtuturo ni Jesus sa kanyang banal na kapangyarihan bilang ipinusupiyang Mesiyas ayon sa Daniel chapter 7 verse 13 to 14. So may 5 mahalagang katotohanan na nagmumula sa ating teksto ngayon. So ang unang katotohanan, ang pagbantay ng banal na utos hindi optional, na pagpipilian. So nagsisimula ang teksto sa kaya't magbantay kayo. Ang salitang kaya't ay nag-uugnay sa utos na ito sa mga babala ni Jesus na ginagawa itong hindi mapag-usapan. Para sa kanyang mga tagasunod, ang espiritual na nagbabantay ay hindi nakabatay sa ating damdamin o